Kaugnay naman ng benefit packages na alok ng PhilHealth para sa makakagat ng hayop, kausapin po natin si PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at spokesperson Dr. Israel Francis Pargas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, and magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Ano po ang magagawa ng PhilHealth sa pakiusap ng ilang senador na taasan naman ang package para sa anti-rabies vaccination sa gitna po ng dumaraming rabies cases? Well, actually, Connie, kung matatandaan po natin, ang original package natin sa Animal Bite Package ay 3,000. However, kung matatandaan din natin, 2 beses na po tayo nag-increase from 30% noong 2024 and another 50% noong 2025. So ngayon po, ang coverage na natin sa Animal Bite Package is 5,850. But with the request of the some senators, we will again take a look into that, provide some costing, and we will see if we can still increase the package. But as it is, it has already been increased twice. Opo, pero malayo pa rin kasi doon sa presyo po, kapag ikaw ho ay magpapa-anti-rabies vaccine. So, hopefully maaral po ninyo para makadagdag din ho ng tulong yan. Pero ito lang ho, sino-sino ba ang kwalipikado at magkano yung po pwede pong maka-avail ng Animal Bite Package ng PhilHealth? Kasya ho ba yung... Opo. Sabi kasi talagang hindi daw kasya yung rabies benefit package, no? Para makumpleto yung bakuna. Yes, Ms. Connie, actually, I think ang naging example noon sa discussion is for coming from a private hospital. Oo, pero syempre in the government setting, kasya na po yung ating 5,850. Now, sino po yung lahat ng pwede or qualified to get this? Anyone po, kasi alam naman natin under universal healthcare na lahat ng Pilipino ay miyembro na. So anyone po na nagkaroon ng animal bite, especially ng mga aso at pusa, ay pwede po nang magkaroon or makakuha ng benepisyo na ito. But again, as long as doon po ito madadala sa ating mga accredited facilities na mga ospital po and animal bite treatment centers. So far nationwide, we have more than 800 animal bite treatment centers po. Alright. Pero ang rekomendasyon ho ng DOH, di ba sabi nga, ideklara na yung HIV na National Public Health Emergency dahil 500% no, ang itinaas po nito. Ano ho ang magiging effect niyan kung meron man sa HIV treatment package naman ng PhilHealth? Well, Connie, ang ating OHAT or yung outpatient HIV treatment package, dati, ang ating beneficyo dyan is 30,000. But because we have increased 30 and 50%, ngayon po ang coverage na natin is less than 57,000 pesos na. And that coverage is for a year. Quarterly po natin yan na ibinibigay or ibinabayad sa ating accredited facility to support the diagnosis and treatment of an HIV patient. So napakalaking tulong na po nito ngayon para sa mga ating aalagaan na mga kababayan na merong sakit na HIV. Tag-ulan na rin ho, ano naman ho ang aasahan ng mga PhilHealth members kung sakaling magka-dengue? Wag naman, sana. Wag naman nga sana, but we also have increased our dengue package, especially po yung ating severe dengue or hemorrhagic fever dengue, hemorrhagic dengue. Dati po ang ating mild dengue ay 10,000. Ngayon po siya ay umaabot na ng 18,000. At kung ito po ay severe dengue na dati po is 16,000, ngayon po ang ating coverage is 47,000 pesos na. Ang another type of sakit po na kalimitan tuwing tag-ulan ay yung pong dulot sa pagbabaha, yung pong leptospirosis. Dati po ang ating package para dyan is 13,000. Ngayon po, na-increase na natin siya to around 21,000 pesos. Marami pong salamat sa iyong update sa amin. Ngayon pong araw nito sa Balitang Hali. Thank you. Maraming salamat din po, Ms. Connie. And magandang tanghali sa ating lahat. Yan po naman si PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas.